mayroong isang babaeng Belgian na ganap na nagbago ang pananaw matapos makita ang inilabas ng kanyang asawang Pilipino na madalas tuksuhin dahil sa kanyang anyo. Ito ay kwento ni Lea Monet, isang military expert na ang pagpapakasal ay mahigpit na tinutulan sa loob ng 1 taon ng kanyang ama, isang general mula sa Belgium, at ng kanyang kapatid na isang major sa Special Forces. Paano po protektahan ng isang lalaking mukhang mahina ang ating Lea? Ito ang laging sinasabi ng kanyang pamilya na hanggang sa huli ay tutol sa pagpapakasal nila ni Miguel. Ngunit, dahil sa isang insidente ng pagnanakaw sa Belgium, nagbago ang kanilang pag-iisip. Ang ipinakita ng lalaking Pilipino na tumuntong sa lupain ng Belgium sa loob lamang ng 1 linggo ay isang profesional na combat skill na hindi nila kailanman inakala. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, nakakagulat na ang pamilyang militar mismo ang unang nagbigay ng basbas para sa kasal. Ano nga ba ang tunay na pagkatao ng lalaking Pilipinong ito na dating tinitingnan bilang mahina, na siyang ganap na bumago sa kanilang pananaw? Halina't sabay-sabay nating tunghayan ang kamanghamanghang kwento ng internasyonal na pag-iibigan ni Lea. Magandang araw sa inyong lahat. Ang kwentong ibabahagi ko ngayon ay maaaring mahirap paniwalaan. Minsan, hanggang ngayon, iniisip ko pa rin kung panaginip lang ba ang lahat. Ang pangalan ko ay Lea Monet. Ipinanganak at lumaki ako sa Belgium. Para lubos ninyong maunawaan ang lahat, kailangan kong simulan sa kwento ng aking pamilya. Ang aking ama ay isang retiradong general sa Belgian Army, at ang aking kuya ay isang major sa Special Forces. Noong bata pa ako, tuwing pumupunta ako sa bahay ng mga kaibigan ko, talagang nagtataka ako. Ang mga tatay ng ibang pamilya ay nag-uusap tungkol sa trabaho sa opisina o sa kanilang mga libangan. Pero sa amin, ibang-iba. Sa oras ng hapunan, ang pinag-uusapan ng aking ama at kuya ay puro tungkol sa mga taktika sa labanan, pagsusuri sa performance ng mga armas, at mga metodolohiya sa pagsasanay. Naaalala ko pa noong 7 taong gulang ako. Pumunta ako sa birthday party ng isang kaibigan, at habang ang ibang mga bata ay masayang nag-uusap tungkol sa mga cartoon character, bigla kong nasabi. Sabi ng tatay ko, masyadong manipis daw ang baluti ng tangke na yan. Hanggang ngayon, tandang-tanda ko pa ang sandaling iyon kung saan lahat ng kaibigan ko ay napatingin sa akin na may pagtataka. Dahil dito, natural na napunta ang interes ko sa larangan ng military history sa universidad. Kumuha ako ng major sa Filipino at French, pero sa totoo lang, aksidente lang ang pagpili ko sa Filipino. Noong mga panahong iyon, nagsisimula palang kumalat sa Europa ang alon ng kulturang Pilipino. Dahil sa pakikinig ng OPM at panonood ng mga teleserye, unti-unti akong nagka-interes sa kultura ng Pilipinas. Pagkatapos kong graduate, naging isa akong military translator. Pangunahing trabaho ko ang pagsasalin ng mga dokumento ng NATO at mga kasunduang militar, na para sa akin ay isang napaka-interesanteng trabaho. Nakawiwili ring paghambingin at suriin ang mga paraan ng operasyon at sistema ng pagsasanay ng mga hukbo mula sa iba't ibang bansa. Ang pagkakataong babago sa buhay ko ay dumating noong ako'y 26 taong gulang. Ang Belgian Military Museum ay magpapadala ng isang delegasyon sa isang International Military History Seminar na gaganapin sa Maynila. Hindi ko maipaliwanag ang saya ko dahil sa wakas ay magkakaroon ako ng pagkakataong makapunta mismo sa Pilipinas. Ang bansang dati ay kilala ko lamang sa pamamagitan ng musika at mga palabas sa TV ay personal ko nang mararanasan. Malinaw pa rin sa aking alaala ang una kong impresyon pagdating sa Ninoy Aquino International Airport. Mula pa lang sa paliparan, para na akong nasa ibang mundo, malinis at moderno. Ngunit sa bawat sulok ay may mga bakas ng tradisyonal na disenyo ng Pilipinas. Habang nakasakay sa taxi papuntang hotel sa Maynila, namamangha ako sa tanawin sa labas ng bintana. Ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng isang lungsod kung saan ang tradisyon at modernidad ay natural na naghahalo. Ang seminar ay ginanap sa isang malaking convention center sa Maynila. Ang gusali mismo ay talagang kahanga-hanga. Sa unang araw ng orientation,
Nakilala ko ang mga kalahok mula sa iba't ibang bansa, isang tunay na pagtitipon ng mga military expert mula sa buong mundo. Ngunit sa gitna ng maraming tao, isang tao ang partikular na nakakuha ng aking pansin. Isa siya sa mga Pilipinong kalahok. Habang ang iba ay maingay na nagkakakilanlan, siya ay tahimik na nag-aayos ng kanyang mga dokumento sa isang sulok. Katamtaman lang ang kanyang taas. At hindi rin mukhang maskulado. Ang una kong impresyon sa kanya ay isang tipikal na academic o researcher. Maging ang kanyang pananalita ay mahinahon at banayad. Kalaunan, nalaman ko na siya pala si Miguel Reyes. Ayon sa mga materyales ng seminar, ipinakilala siya bilang isang eksperto sa kasaysayan ng Pilipinas noong panahon ng rebolusyon at digmaan. Nang magsimula ang seminar at nakita ko siyang mag-present, lalo akong humanga. Nagbigay siya ng isang presentasyon tungkol sa kasaysayan ng pakikidigma ng Pilipinas at ang kanyang kaalaman ay tunay na malawak. Hindi lang ito basta mga impormasyong nabasa sa libro. Ipinapaliwanag niya ito na para bang personal niyang naranasan. Subalit, sa ikalawang araw, isang di inaasahang pangyayari ang naganap. Sa isang bahagi ng exhibit, may isang lumang kagamitang militar na biglang gumawa ng malakas na tunog na bang! Nalaman namin kalaunan na ito ay dahil sa isang electrical short sa isang iglap. Ang buong exhibit hall ay nagkagulo. Ang mga tao ay nataranta at nagtakbuhan, at ilang mga babaeng kalahok ay napasigaw. Sa totoo lang, ako man ay nagulat at hindi alam ang gagawin. Ngunit si Miguel ay ibang-iba. Para siyang isang switch na biglang binuksan. Sa isang iglap, nagbago siya. Kalma lang po kayo. Walang panganib. Manatiling kalmado. Sabi niya sa mga tao habang sabay na itinuturo ang pinakamalapit na fire exit. Namangha ako sa nakita ko. Ana, ang taong iyon na mukhang tahimik at mahinahon ay nagpakita ng ibang-iba at commanding na katangian sa isang emergency situation. Para siyang isang taong sanay na sanay. Sa ganitong mga sitwasyon, ang mas lalong ikinagulat ko ay ang sumunod na nangyari. Habang inaayos ng mga staff ng exhibit hall ang sitwasyon, nilapitan ni Miguel ang bawat isa para siguraduhing walang nasaktan. At ang paraan ng kanyang pagsusuri ay napaka-propesyonal. Para siyang isang taong sumailalim sa masusing pagsasanay sa first aid. Pagkatapos ng seminar, nilapitan ako ni Miguel. Maraming salamat sa iyong serbisyo bilang interpreter. Bilang pasasalamat, gusto sana kitang itour sa Maynila. Kung may oras ka, noong una, balak kong tumanggi ng magalang. Medyo nakakailang lumabas kasama ang isang taong hindi ko pagaanong kilala sa isang dayuhang bansa. Ngunit dahil sa kanyang sinseridad at dahil sa totoo lang, ay gusto ko ring mamasyal sa Maynila, pumayag ako. Dinala ako ni Miguel sa Intramuros. Habang nakasakay kami sa tren, ipinaliwanag niya ng mabuti ang sistema ng transportasyon sa Maynila. Medyo mas komplikado ito kaysa sa subway sa Belgium, pero kapag nasanay ka, napakadali na. Ang pagkamangha ko pagdating namin sa Intramuros ay hindi ko malilimutan. Isang napakagandang lugar. Ang mga tradisyonal na gusaling bato na nakahanay sa mga eskinita ay para kang naglakbay pabalik sa daan-daang taon na nakalipas. Si Miguel ay tunay na may malawak na kaalaman. Ipinaliwanag niya ng detalyado ang kasaysayan ng bawat gusali, ang estilo ng arkitektura, at maging ang pamumuhay noong mga panahong iyon sa paraang napaka-interesante. Ito ay isang tipikal na istruktura ng isang bahay na bato noong panahon ng mga Espanyol. Ang pagkakaayos ng azotea at ng mga silid ay ganito. Habang nakikinig ako sa kanyang mga paliwanag, naramdaman ko na hindi lang niya alam ang kasaysayan, kundi malalim talaga ang kanyang pag-aaral dito. Habang pinagmamasdan ko siya, naisip ko, tunay ngang mahal ng taong ito ang kanyang bansa. Pagkatapos naming libutin ang Intramuros, pumasok kami sa isang maliit na tradisyonal na restaurant. Ang tanawin ng mga lumang pader at hardin mula sa bintana ay napakaganda. Habang umiinom kami ng mainit na tsokolate at kumakain ng bibingka at nagkukuwentuhan tungkol sa iba't ibang bagay, nalaman kong si Miguel ay isang tunay na mabuting tao. Masigasig siyang nakikinig sa aking mga kwento
at napaka-interesado rin sa kultura ng Belgium. Narinig ko na sikat daw ang mga tsokolate ng Belgium. Ganoon ba talaga kasarap? Tanong niya na may tunay na interes. Di nagtagal, napunta ang usapan sa aking pamilya. Nang ikuwento ko na, ang aking ama ay isang general at ang aking kuya ay nasa Special Forces. Labis siyang nagulat. Wow! Isang kahanga-hangang pamilya pala ang pinagmulan mo. Ngunit ang mas ikinagulat ko ay ang malawak na kaalaman ni Miguel tungkol sa Belgian Army. Ang Belgian Army ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa NATO, hindi ba? Lalo na sa mga peacekeeping operations, malaki ang kanilang naging kontribusyon. Nag-uusap na kami ng mga ganitong propesyonal na bagay. Noong sandaling iyon, bigla akong nagkaroon ng mapaglarong ideya. Tiningnan kong muli si Miguel. Mukha talaga siyang isang scholar. Mahinahon at payapa. Malayong malayo sa mga sundalong tulad ng aking ama at kuya. Kaya, habang natatawa, sinabi ko, Miguel, sa totoo lang, mukha kang medyo mahina. Kung ikukumpara ka sa kuya ko, baka isang suntok ka lang sa kanya. Ngayon, kapag iniisip ko, napakabastos pala ng sinabi kong iyon. Pero noong mga oras na iyon, para sa akin, isa lang iyong biro para maging mas palagay ang loob namin sa isa't isa. Si Miguel ay ngumiti lang ng mahinahon. Ah, ganoon ba ako tingnan? Ngunit ngayon, sa pagbabalik tanaw, parang may nagbago sa kanyang mga mata sa isang iglap. Isang bagay na malalim at matigas ang dumaan iyon, ang pakiramdam ko, syempre. Hindi ko iyon napansin noon, at doon nagsimula ang aming tadhana. Hindi ko kailanman inakala na ang lalaking Pilipinong ito na mukhang mahinahon ang siyang ganap na babago sa aking buhay. Pagbalik ko sa Belgium, ang mga sumunod na araw ay parang isang panaginip. Ang isang linggo sa Maynila ay parang isang linggong ginugol sa ibang mundo. Habang tinitingnan ko ang contact information na ipinagpalitan namin ni Miguel, hindi ako makapaniwala. Ngunit habang patuloy ang aming pagmemensahe sa kabila ng pagkakaiba ng oras, unti-unti itong naging isang katotohanan. Si Miguel ay isang napakamaalalahaning tao. Magpapadala siya ng mensahe na nakabase sa oras ng Belgium. Nakapagpahinga ka ba ng maayos? At kapag may problema ako, tatawag siya sa video call kahit hating gabi na sa kanila. Matapos ang isang buwan ng matatamis na komunikasyon, naglakas loob akong sabihin sa aking pamilya ang tungkol kay Miguel. Hindi ko na maitago pa dahil lumalaki na ang nararamdaman ko para sa kanya. Isang gabi, habang kami ay kumakain ng hapunan, ang aking ama at kuya ay nag-uusap tungkol sa isang kamakailang joint exercise ng NATO nang maingat kong sinimulan. Itay, kuya, patuloy po kaming nag-uusap ng lalaking nakilala ko sa Maynila. Sa isang iglap, tumahimik ang buong hapagkainan. Ibinaba ng aking ama ang kanyang tinidor at tumitig sa akin. Hindi biro ang kanyang tingin. Patuloy mo pa rin kinakausap ang researcher na iyon? Opo. Siya po ay isang napakabuting tao. Araw-araw niyang kinukumusta ang kalagayan ko at marami siyang itinuturo sa akin tungkol sa kultura ng Pilipinas. Bago pa ako matapos, sumingit ang aking kuya. Leia? Huwag mong sabihing, may gusto ka sa lalaking yon? Agad na namula ang aking mukha. Ang reaksyon ko pa lang ay sapat ng sagot. Sinabi ng aking kuya na may halong pagkadismaya. Seryoso ka? Sa lalaking iyon, na mukhang mahina, Kuya, wag mo namang sabihin yan. Si Miguel ay isang napakasincere at maalalahaning tao. Seryosong sinabi ng aking ama, Leia, sandali. Wag mong sabihing iniisip mo ng pakasalan ang lalaking iyan? Saglit akong nag-atubili ngunit sumagot ako ng tapat. Hindi pa po kami napag-uusapan ng tungkol dyan. Pero posible po, sa sandaling iyon, ganap na tumigas ang ekspresyon ng aking ama. Leia, anak ka ng isang sundalo. Ang isang anak ng sundalo ay dapat magpakasal sa isang lalaking kayang protektahan ang kanyang buhay. Pero itay, sa panahon ngayon, ganoon ba talaga kapanganib? At hindi ba't mas mahalaga ang pag-ibig? Mas diretsahang sinabi ng aking kuya. Leia, mag-isip ka nga.
Hindi ba't ikaw mismo ang nagsabi na mukhang mahina ang lalaking yon? Sa isang labanan, hindi yan tatagal ng 1 minuto. Nang marinig ko iyon, talagang nagalit ako. Hindi ko inakala na ang isang birong sinabi ko sa Maynila ay seseryosohin nila ng ganito. Kuya, biro lang yon. Hindi niyo pa naman lubusang kilala si Miguel. Masyado namang masakit na husgahan niyo siya ng ganyan. Mas mariing sinabi ng aking ama. Biro man o hindi iyon mahalaga. Ang importante ay kung kaya ka ba talagang protektahan ng lalaking iyon. Ang mundo ay mas mapanganib kaysa sa inaakala mo. Lalo na tayong mga pamilya ng militar. Palagi tayong maaaring maging target. Pero Itay, tama na. Itigil mo na ang pakikipag-ugnayan sa lalaking iyon. Nang gabing iyon, umiyak ako nang umiyak sa aking kwarto. Hindi ko inasahan na ganito katindi ang magiging pagtutol ng aking pamilya. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ang sitwasyon kay Miguel. Sa loob ng ilang araw, sinubukan kong kumbinsihin ang aking pamilya, ipinagdiinan ko sa aking ama kung gaano kasinser at katalino si Miguel, at sinabi ko sa aking kuya na hindi dapat husgahan ang isang tao base sa panlabas na anyo. Itay, si Miguel po ay isang taong may napakagandang pagkatao. Araw-araw niyang kinukumusta ang kalagayan ko at dinadamayan ako kapag may problema ako. Kahit sino kayang gawin yan. Ang mahalaga ay kung ano ang gagawin niya sa isang emergency situation. Ilang beses ko ring kinausap ang aking kuya. Kuya, sa panahon ngayon hindi naman kailangang palaging malakas ang isang lalaki, hindi ba? Sa tingin ko, mas mahalaga ang pagmamahal at pag-aalaga sa isa't isa. Leia, anak ka ng pamilyang ito. Kung may sino mang sumubok na saktan ka, dapat kayang pigilan iyon ng lalaking iyon. Pero ano ang magagawa ng lalaking mukhang mahina na iyon? Ngunit ang kanilang mga puso ay hindi natinag. Sa halip, habang lumilipas ang panahon, lalo pa silang tumutol. Pagkalipas ng 1 linggo, hindi ko na kinaya at tinawagan ko si Miguel. Nanginginig ang aking boses at agad itong napansin ni Miguel. Leia, may problema ba? Ibang-iba ang boses mo ngayon. Sa huli, sinabi ko ang lahat. Ang matinding pagtutol ng aking pamilya. Kung ano ang tingin nila kay Miguel. At kung gaano ako nahihirapan. Miguel, sobrang tutol ng pamilya ko. Lalo na't iniisip nilang, mahina ka. Tahimik na nakinig si Miguel at pagkatapos ay mahinahong sinabi. Leia, kung iisipin mo ang pananaw ng pamilya mo, natural lang na mag-alala sila. Kung ako man ay may anak na babae, ganoon din ang mararamdaman ko. Pero Miguel, hindi ka ba naiinis? Hindi ka pa man lang nila lubusang kilala? Okay lang. Ang pamilya ay ganyan talaga dahil gusto nilang protektahan ang mga mahal nila sa buhay. Lubos ko itong naiintindihan. Lalo akong nasaktan sa kabutihan ni Miguel. Bakit hindi maintindihan ng pamilya ko ang isang napakabuting tao? Kung ganoon, ano ang dapat nating gawin? Kung walang basbas ng pamilya ko, hindi rin tayo pwedeng magpatuloy na magkita. Noon, saglit na tumahimik si Miguel at pagkatapos ay mariing sinabi. Ha? Saan? Sa Belgium. Gusto kong personal na makilala at batiin ang iyong pamilya. Labis akong nagulat. Miguel, masyadong. Mahal ang pamasahe at matagal ang biyahe. Ayos lang. Para ito sa pagkakataong makilala ang pamilya mo, kaya nararapat lang na ako ang pumunta. Kung personal ko silang makausap, baka maintindihan nila. Talagang humanga ako sa determinasyon ni Miguel. Ang taong dati mahinahon at tahimik ay hindi ko akalaing kikilos ng ganito ka-agresibo, ngunit kasabay nito nakaramdam ako ng kapanatagan. Sigurado ka ba? Medyo mahirap pakisamahan ang pamilya ko. Huwag kang mag-alala. Kung bukal sa puso ang pakikipag-usap, tiyak na magkakaunawaan kami. Pagkalipas ng 1 linggo, dumating si Miguel sa Belgium. Habang hinihintay ko siya sa Brussels Airport, kumakabog ang aking dibdib. Paglabas ni Miguel matapos ang mahigit 10 oras na biyahe, hindi man lang siya mukhang pagod. Sa halip, mas mukha siyang determinado. Leia, matagal na rin tayong hindi nagkita. Miguel, dumating ka nga talaga. Pagod ka siguro sa biyahe? Hindi.
Nang makita kitang muli, nawala lahat ng pagod ko. Habang nasa sasakyan kami papunta sa bahay, nagkukuwento si Miguel tungkol sa mga tanawin sa Belgium. Napakaganda ng mga gusali rito. Ramdam mo ang bigat ng kasaysayan, kahit na dapat ay kinakabahan siya, mukha pa siyang kampante. Ngunit ako, para nang sasabog ang puso ko. Labis akong nag-aalala sa haharapin naming pagtatagpo sa aking pamilya. Dumating kami sa bahay. Ang aking ama at kuya ay may napakaseryosong mga mukha nang salubungin si Miguel. Ang lamig ng atmosfera na ramdam mula pa sa entrada ay nagdulot ng malamig na pawis sa aking likod. Si Miguel, hindi natinag sa ganitong kapaligiran, ay magalang na bumati. Magandang araw po, ako po si Miguel Reyes. At nang walang anumang pag-aalinlangan, tumayo siya sa harap ng pamilya ni Leia at mahinahong sinabi, "Mahal ko po si Leia at kaya ko siyang protektahan." Ang direkta at matapang na pahayag na iyon ay nagpatahimik sa lahat ng naroroon. Sa sandaling iyon, nakaramdam ako ng ibang-ibang katangian mula kay Miguel. Siya ba talaga ang tahimik na researcher na kilala ko? Matapos marinig ang matapang na pahayag ni Miguel, bahagyang nagbago ang ekspresyon ng aking ama at kuya. Iba ito sa inaasahan kong reaksyon. Tinitigan ng aking ama si Miguel nang matagal bago dahan-dahang nagsalita. Madaling sabihin, "Yan. Kung ganoon, ipakita mo rito. Kung karapat-dapat ka bang maging bahagi ng aming pamilya." Nang marinig ko ang mga salitang iyon, parang nagyelo ang puso ko. May naramdaman akong hindi maganda sa tingin ng aking ama. Si Miguel, nananatiling kalmado, ay sumagot, "Naiintindihan ko po." Kinabukasan, maagang umalis ang aking ama kasama si Miguel. Magkakasama kami buong araw. "Babalik kami sa oras ng hapunan," sabi niya. Buong araw akong hindi mapakali. Ang isipin lang kung anong uri ng pagsubok ang gagawin ng aking ama kay Miguel ay sapat na para mag-alala ako. Nang gabi na, sa wakas ay bumalik silang dalawa, ngunit hindi maganda ang ekspresyon ng aking ama at kuya. Si Miguel ay mukhang kalmado pa rin tulad ng dati, ngunit may bahid ng pagod. "Kumusta?" Maingat kong tanong. Sinabi ng aking kuya na may pagkadismaya. "Leia?" Dinala siya ni Itay sa shooting range at sa military physical training course para subukan, pero umiling ang aking ama. "Sinubukan namin ang lahat, shooting, target practice, obstacle course, strength test, pero nasa average level lang siya. Walang anumang espesyal." "Van," mas diretsahang sinabi ng aking kuya. "Kita mo na?" Anong sabi ko? Isa lang siyang ordinaryong sibilyan. Wala siyang kakayahang protektahan ang ating Leia. Nang marinig ko iyon, labis akong nalungkot. Ang isipin kung gaano na dismaya si Miguel ay sumasakit sa aking dibdib. Ngunit si Miguel, sa aking pagkagulat, ay tinanggap ito ng mahinahon. Alam ko pong marami akong pagkukulang. Ngunit ang pagnanais kong protektahan si Leia ay totoo. Nang gabing iyon, nagkaroon kami ng pagkakataong mag-usap ni Miguel nang kami lang dalawa. Puno ako ng paghingi ng tawad. "Miguel, pasensya na sa araw na ito. Sobra naman ang pamilya ko." Ngumiti si Miguel. "Ayos lang. Sa totoo lang, ito ang unang pagkakataon kong sumabak sa ganoong training, kaya natural lang na hindi ko nagawa ng maayos. Pero dahil dito, mukhang mas magiging mahirap makuha ang basbas ng pamilya mo. Kailangan siguro natin ng panahon. Huwag tayong magmadali." Ang kalmadong kilos ni Miguel ay parehong nakapagtataka at nakapagpapasalamat sa akin. Ngunit sa isang banda, nakakainis din. Sana ay mas naging agresibo siya sa pagpapakita ng kanyang sarili. Lumipas ang ilang araw at lalo pang lumala ang sitwasyon. Ang aking ama at kuya ay naging mas malamig pa kay Miguel at si Miguel ay tahimik lang na tinitiis ang lahat. Ngunit, sa ikapitong araw ni Miguel sa Belgium, isang di inaasahang pangyayari ang naganap. Nang araw na iyon, lumabas muli ang aking ama at kuya kasama si Miguel sa bayan. Nang bumalik sila ng gabi, ganap nang nagbago ang kanilang mga ekspresyon, lalo na ang tingin ng aking ama at kuya, malinaw na iba na kaysa dati. Isang ekspresyon ng pagkamangha at pag-iingat. "Anong nangyari?" tanong ko. Sinabi ng aking kuya na may ekspresyong hindi makapaniwala. "Leia,
may isang bagay na hindi ka panipaniwala ang nangyari. Tinitigan din ng aking ama si Miguel at sinabi, nagkaroon ng insidente ng snatching sa plaza kanina. Habang nakikinig ako sa kwento, labis akong nagulat. Isang turista ang ninakawan ng bag at sa sandaling sumigaw ito ng, "Magnanakaw! Ang bag ko! Tulong!" Kumilos daw si Miguel nang walang pag-aalinlangan. Masiglang ikinuwento ng aking kuya, Lea. Hindi mo aakalain ang kilos ni Miguel sa sandaling iyon. Para siyang isang spring na tumalsik at sa isang iglap ay hinabol niya ang magnanakaw. Ang mas nakakagulat ay ang sumunod na nangyari. Ang paraan daw ng pagsubdu ni Miguel sa salarin sa dulo ng isang eskinita ay napaka-propesyonal, eksakto niyang pinilipit ang braso ng salarin at ligtas na idinapa sa lupa. Ang posisyong iyon, hindi mo iyon magagawa kung hindi ka sumailalim sa matinding pagsasanay. Tinitigan ng aking ama si Miguel at sinabi, at perpekto niyang kinontrol ang salarin hanggang sa dumating ang mga pulis. Hindi niya ito sinaktan, ngunit imposibleng makatakas. Habang nakikinig ako sa kwento, labis akong nagulat. Ang aking Miguel, na laging mukhang tahimik at mahinahon, ay may ganoong kakayahan pala. Ngunit kasabay nito, isang tanong ang lumitaw. Sino nga ba talaga si Miguel? Nang gabing iyon, pumasok ang aking ama sa aking kwarto. Ganap na nagbago ang kanyang ekspresyon. Lea, hindi ordinaryong tao ang lalaking iyan. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Ang mga kilos na nakita ko kanina ay walang dudang kilos ng isang taong sumailalim sa propesyonal na pagsasanay. Ngunit kung anong uri ng pagsasanay, hindi ko matukoy. Nang marinig ko ang sinabi ng aking ama, lalo akong naging mausisa. Ano nga ba ang nakaraan ni Miguel? Ngunit mahirap itanong ng direkta. Pakiramdam ko ay ayaw niyang pag-usapan. Makalipas ang ilang araw, isang mas nakakagulat na bagay ang nangyari. Tinawag ako ng aking kuya at sinabi, Lea, ilang araw ko nang inoobserbahan si Miguel at mula sa kanyang paglakad, iba siya sa isang ordinaryong tao. Palagi siyang alerto sa kanyang paligid at kahit sa pag-upo, pinipili niya ang pwesto kung saan nakikita niya ang pasukan. Anong ibig sabihin niyan? Iyon ay isang ugali ng isang taong sumailalim sa propesyonal na pagsasanay. Lumalabas ito nang hindi niya namamalayan. Dahil sa sinabi ng aking kuya, lalo pang lumalim ang aking mga tanong. Kapag inaalala ko ang mga kilos ni Miguel, mayroon ngang mga kakaiba, ang kanyang kahinahunan sa mga emergency situation at ang kanyang tumpak na paghatol kapag naglilikas ng mga tao. Ngunit pagkalipas ng isa pang linggo, isang tunay na hindi inaasahang pagbabago ang naganap. Tinawag ako ng aking ama at kuya at sinabi, Lea, pinag-isipan naming muli ang tungkol kay Miguel Reyes. Po? Sa totoo lang, hanggang ngayon ay hindi pa rin namin alam kung sino talaga ang lalaking iyon, sabi ng aking kuya. Pero may isang bagay na sigurado. Ano po iyon? Walang duda, kaya kanyang protektahan. Tumango rin ang aking ama. Nakumbinsi ako matapos makita ang insidente ng snatching noong araw na iyon. May espesyal na kakayahan ang lalaking iyan. Hindi ko man alam kung ano ang kanyang tunay na pagkatao. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, nagsimulang tumibok ng mabilis ang aking puso. Ibig bang sabihin nito, sa wakas ay tatanggapin na ng aking pamilya si Miguel? At pagkatapos, sinabi ng aking ama na may ekspresyong parang wala nang magawa. Pinapayagan na namin ang inyong relasyon ni Miguel Reyes. Hindi ako makapaniwala. Ang aking ama at kuya na sobrang tumutol ay sa wakas ay pumayag na. Ngunit ang mga tanong tungkol kay Miguel ay nananatili pa rin. Nang gabing iyon, ibinalita ko ito kay Miguel. Labis siyang natuwa at sinabing, mula ngayon, mas lalo pa kitang poprotektahan, Lea. Ngunit nagtataka pa rin ako. Sino nga ba talaga si Miguel at paano niya naipakita ang ganoong kahanga-hangang kakayahan? Ang sikretong iyon ay malalaman ko pa pala sa mas malayong hinaharap at doon nagsimula ang aming formal na relasyon. Dahil may basbas na ng aking pamilya, lahat ay naging iba. Ngunit ang tanong tungkol sa tunay na pagkatao ni Miguel
ay nanatili pa rin sa isang sulok ng aking isipan. Tuwing gabi, nag-uusap kami sa video call, ibinabahagi ang aming mga araw, at hindi nauubos ang text messages. Si Miguel ay isang napaka-romantikong tao. Magpapadala siya ng good morning na mensahe na akma sa oras ng Belgium, kasama ang isang magandang larawan ng tanawin sa Pilipinas. Ako naman, magpapadala ng mga larawan ng magagandang cafe at kalye sa Belgium. Matapos ang halos isang buwan ng matamis na long-distance relationship, nagmungkahi si Miguel. Leia, ngayong buwan, ako ang pupunta sa Belgium. Sa susunod na buwan, ikaw naman ang pumunta sa Pilipinas. Ano sa tingin mo? Isang napakagandang ideya. Nagpa siya kaming magkita ng salitan bawat 3 buwan. Sa ganoong paraan, nilibot namin ang magagandang lugar sa 2 bansa habang pinalalalim ang aming pag-ibig. Nang dumating si Miguel sa Belgium, magkasama kaming naglakad sa Grand Place sa Brussels. Sa plazang iyon na napapaligiran ng mga gusaling medieval, naaalala ko pa ang sinabi ni Miguel, napakagandang lugar. Ramdam mo ang bigat ng kasaysayan. Nang ako naman ang pumunta sa Pilipinas, binisita namin ang mga lumang simbahan sa Ilocos. Sa harap ng mga gusaling iyon na may daan-daang taon ng kasaysayan, ipinaliwanag ni Miguel ang kasaysayan ng Pilipinas. Napakatalino niya talaga. Ang husay ng teknolohiya noong itinayo ang mga simbahang ito ay kahanga-hanga, sabi niya habang nagniningning ang kanyang mga mata na lalong nagpadagdag sa kanyang karisma. Sa bawat pagkikita, lalo naming minamahal ang isa't isa. Ang paglalakad sa tabi ng Ilog Mews sa Dinant, ang panonood ng paglubog ng araw sa Manila Bay, bawat sandali ay napakahalaga. Halos 1 taon na kami nang dalhin ako ni Miguel sa isang espesyal na lugar. Isang hardin sa Belgium na sikat sa mga asul na bulaklak na namumukadkad tuwing tagsibol. Leia, ang ganda rito, di ba? Para itong pinaghalong mga cherry blossom ng Japan at tanawin ng Belgium. Habang naglalakad kami sa daan ng puno ng mga asul na bulaklak na sumasayaw sa hangin, napakasaya ko. Biglang huminto si Miguel at lumuhod. Leia, will you marry me? Labis akong nagulat. Inilabas ni Miguel ang isang maliit na kahon ng singsing habang buhay kitang poprotektahan at mamahalin. Sabayan mo ako sa paglakbay sa buhay na ito. Sunod-sunod na pumatak ang aking mga luha. Ang sandaling pinapangarap ko ay naging totoo. Oo! Siyempre! Sagot ko. Maging ang mga taong nasa paligid ay pumalakpak. Nang gabing iyon, ibinalita namin sa aking pamilya. At labis silang natuwa. Isang napakagandang desisyon ang pagpili kay Miguel, bati ng aking ama. Ang paghahanda sa kasal ay naging komplikado. Nagpasya kaming magkaroon ng 2 kasal, isa sa Belgium at isa sa Pilipinas, para makadalo ang parehong pamilya. Ginanap ito sa isang maliit na simbahan sa Brussels, at ang kasal sa loob ng isang medieval na gusali ay parang isang fairy tale. Nang makita ko si Miguel na papalapit sa akin suot ang kanyang tuksido, para nang sasabog ang aking dibdib. Ang kasal sa Pilipinas ay isang pagsasanib ng tradisyon at modernidad. Nagsuot ako ng Filipiniana at wedding dress. Isang kasal na pinagsama ang ganda ng 2 bansa. Sabi ni Miguel na may malaking ngiti. At pagkatapos, umalis kami para sa aming honeymoon. Ang aming destinasyon ay Palawan. Isang lugar na matagal ko nang gustong puntahan. Napakaganda ng dagat doon. Perpekto para sa ating honeymoon. Sabi ni Miguel. Sa unang araw namin sa Palawan, naglalakad kami sa isang dalampasigan sa El Nido, napakasaya. Ang kulay esmeraldang dagat at puting buhangin ay talagang kamangha-mangha. Miguel, parang panaginip. Nasa isang napakagandang lugar kasama ang taong mahal ko. Ako rin. Napakasaya ko. Kahit saan. Basta't kasama kita. Para na ring nasa langit. Habang naglalakad kami at nag-uusap ng matatamis, biglang may nagkagulo sa unahan. Isang pamilya ang naglalaro sa dagat, ngunit isang batang lalaki, mga 10 taong gulang, ang tinangay ng alon. Tulong. Nalulunod ang anak ko. Umiiyak na sigaw ng mga magulang. Ang mga tao sa paligid ay nataranta at hindi alam ang gagawin. Ang bata ay palayo ng palayo sa dalampasigan. Ngunit sa sandaling iyon, kumilos si Miguel. Walang pag-aalinlangan, hinubad niya ang kanyang damit at tumalon sa dagat.
Nagulat ako sa kanyang bilis at determinasyon. Miguel! Sigaw ko. Pero nawala na siya sa gitna ng mga alon. Labis akong natakot. Ang mga alon ay mas malakas kaysa sa inaasahan. Ang isiping baka mapahamak si Miguel ay nagpabilis ng tibok ng aking puso. Ngunit ang ipinakita ni Miguel ay kahanga-hanga. Para siyang isang propesyonal na lifeguard, tumpak at mabilis niyang nilapitan ang bata. Binasa niya ang direksyon ng alon at lumangoy sa pinaka-epesyenteng ruta. Matapos makuha ang bata, perpekto pa rin ang mga kilos ni Miguel. Dinala niya ang bata ng ligtas sa dalampasigan at agad na sinimulan ang first aid. Ang kanyang paraan ng pagsasagawa ng artificial respiration at CPR ay parang isang eksperto. Muli akong namangha. Saan kaya natutunan ni Miguel ang mga ganoong kasanayan? Paanong ang isang ordinaryong researcher ay makakagawa ng ganoong perpektong first aid? Sa kabutihang palad, mabilis na nagkamalay ang bata at nagsimulang umiyak. Ang mga magulang, umiiyak na nagpasalamat kay Miguel. Maraming salamat! Kung wala ka, hindi namin alam kung anong mangyayari sa anak namin. Wala po yon. Ginawa ko lang po ang nararapat. Patuloy na sinuri ni Miguel ang kalagayan ng bata hanggang sa dumating ang ambulansya. Ang mga tao sa paligid ay pumalakpak. At ako, napuno ng paghanga ang aking dibdib at naluha. Ipinagmamalaki kong asawa ko ang taong ito. Ngunit kasabay nito, lalo pang lumaki ang aking mga tanong. Nang gabing iyon, pagbalik namin sa hotel, tinanong ko si Miguel. Miguel, ang galing mo kanina. Pero paano mo nalaman ang mga rescue techniques at first aid na iyon? Saglit na nag-atubili si Miguel bago nagsalita. Leia, mayroon pa akong hindi nasasabi sa'yo. Sa sandaling iyon, nagsimulang kumabog ng mabilis ang aking puso. Ito na ba ang pagkakataong malaman ko ang sikreto ni Miguel? Maingat na kinuha ni Miguel ang isang case mula sa kanyang maleta. Isang bagay na hindi ko pa kailanman nakita. Kapag nakita mo ito, maiintindihan mo ang lahat. Nang buksan niya ang case, ang nakita ko ay hindi ka panipaniwala. Isang medalya ng kabayanihan, Medal of Valor, mula sa Hukbong Katihan ng Pilipinas, Special Forces Regiment, ang unang tumambad sa akin. Sa tabi nito, may mga gintong medalya at iba't ibang parangal. Ngunit ang pinakanakakaantig ay ang isang liham at larawan na kasama roon. Mula ito sa isang batang refugee na nailigtas niya sa isang misyon sa ibang bansa. Nakasulat sa sulat kamay ng bata. Kuya Miguel, salamat po. Kung wala po kayo, hindi kami mabubuhay. Kayo po ang bayani ng aming pamilya. Habang binabasa ko ang liham, napahinto ako sa paghinga. Si Miguel ay hindi lang basta isang sundalo, kundi mula sa Special Forces. At mayroon siyang karanasan sa aktwal na pagliligtas ng mga tao. Biglang sumagi sa isip ko ang biro na sinabi ko sa Maynila. Miguel, sa totoo lang, mukha kang medyo mahina. Ngayon, naiintindihan ko na ang matigas na bagay na kumislap sa kanyang mga mata noon. Naintindihan ko kung gaano ako naging ignorante. At nahiya ako sa sarili ko. Maingat na sinabi ni Miguel. Leia, itinago ko ito dahil ayokong maging pabigat sa'yo ang aking nakaraan. At gusto ko lang ng isang ordinaryong buhay. Umiling ako. Hindi, Miguel. Sa halip, lalo kitang ipinagmamalaki. Ngayon, naiintindihan ko na ang lahat. Ang dahilan kung bakit sobrang tumutol ang aking ama at kuya sa Belgium. Ang pagbabago ng kanilang ugali, matapos ang insidente ng snatching, ang perpektong kilos mo sa pagliligtas sa bata kanina. Lahat ay may paliwanag na. At ngumiti ako. Mas malakas ka pa sa kahit sinong sundalong kilala ko. Isa kang tunay na bayani. Nakita ko ang ginhawa sa mukha ni Miguel at niyakap niya ako ng mahigpit. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Ang isipin kung gaano karami ang hindi ko alam tungkol kay Miguel at kung gaano kadakila ang taong ito ay nagpuno sa aking puso. Kinabukasan, sinabi ni Miguel, Leia, mula ngayon, patuloy kitang poprotektahan. Pangako yan. Tumango ako. Alam ko, pero mula ngayon,
Sa tingin ko, mas maiintindihan na kita. At doon nagsimula ang aming tunay na bagong simula. Wala nang mga sikreto. At naramdaman kong kami ay naging tunay na mag-asawa na lubos na nauunawaan ang isa't isa. Sa huling araw ng aming honeymoon, may espesyal na mungkahi si Miguel. Leia, mula ngayon, kung may gusto kang malaman tungkol sa nakaraan ko, magtanong ka lang. Ayoko nang magtago pa. Dito, naglakas loob akong magtanong. Miguel, kung ganoon, bakit ka umalis sa militar at naging researcher? Saglit na nag-isip si Miguel. Sa totoo lang, hindi ito isang trabahong maaaring gawin ng matagalan. Pagod na ang aking katawan at isip. At higit sa lahat, gusto ko lang mamuhay ng normal. Pero nang makilala kita, naisip kong tama pala ang naging desisyon ko. Bakit? Kung nasa Special Forces pa ako, hindi ako magkakaroon ng pagkakataong makilala ang isang tulad mo. At ang isang normal at masayang buhay may asawa na tulad nito ay hindi ko man lang mapapangarap. Labis akong naantig sa kanyang mga salita. Ang isiping pinili ni Miguel ang isang simpleng buhay para sa akin ay nagpainit sa aking puso. Pagbalik namin sa Belgium, ikinuwento ko sa aking pamilya ang tunay na pagkatao ni Miguel. Ang reaksyon ng aking ama at kuya ay kamangha-mangha. Sabi ko na nga ba, mula pala siya sa Special Forces. Sabi ng aking kuya habang pumapalakpak. Ang kilos niya noong nahuli niya ang magnanakaw ay hindi pangkaraniwan. Kung Special Forces, lahat ay malinaw na. Ang aking ama ay may ngiti ng kasiyahan. Kung ganoon, panatag na ako. Ang ating Leia ay nagpakasal sa isang tunay na mapagkakatiwalaang lalaki. Ngunit biglang nagkaroon ng mapaglarong ngiti sa mukha ng aking kuya. Kung ganoon, ngayon, gusto kong malaman ang tunay niyang lakas. Sa susunod na pagdating ni Miguel, kailangan nating ulitin ang physical test. Tumawa rin ang aking ama. Sinadya niya palang itago ang kanyang lakas noon. Gusto kong makita ang tunay niyang anyo. Sa susunod, natatawa kong sinabi, Itay, Kuya, wag niyo namang masyadong bigyan ng pressure si Miguel. Gusto na niyang mamuhay bilang isang ordinaryong asawa. Mula noon, ganap na nagbago ang pakikitungo ng aking pamilya kay Miguel. Lalo na ang aking kuya, na itinuring si Miguel na parang tunay na kapatid. Makalipas ang ilang buwan, nagpasya kaming manirahan sa Belgium. Nakahanap si Miguel ng pagkakataong maipagpatuloy ang kanyang research work doon. Ngayon, kapag iniisip ko, isa itong tunay na tadhana. Kapag naaalala ko ang unang biro na sinabi ko, natatawa pa rin ako hanggang ngayon. Ang taong sinabihan kong mukhang mahina ay isa pala sa mga pinakamahuhusay na sundalo mula sa Special Forces ng Pilipinas. Kamakailan, madalas pa rin naming pinag-uusapan at pinagtatawanan ang mga nangyari noon. Naaalala mo ba ang sinabi ko noong una tayong magkita? Tumatawang sumasagot si Miguel. Oo naman. Sinabi mong mukha akong mahina. Noong mga oras na iyon, hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Bakit hindi mo sinabi sa akin noon? Siguro dahil gusto kong makilala bilang isang ordinaryong tao. At naisip ko na baka mabigatan ka kapag nalaman mo ang tunay kong pagkatao. Ngayon, kami ay isang tunay na masayang mag-asawa. Si Miguel ay nananatiling tahimik at mahinahon, ngunit paminsan-minsan, lumalabas ang lakas na nakatago sa kanya. Sa tuwing nangyayari iyon, naiisip ko kung gaano ako kasuwerte na pinakasalan ko ang taong ito. Ang buhay ay tunay na puno ng mga sorpresa. Minsan, ang panlabas na anyo ay hindi ang kabuuan ng isang tao. At ang tunay na pag-ibig ay ang pagtanggap sa isa't isa ng buong buo. Natutunan ko ito sa pamamagitan ni Miguel. Hanggang dito na lang ang aking kwento ngayon. Kung nagustuhan ninyo ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang aming channel. Taos-puso akong nagpapasalamat sa inyong mahalagang oras. Inaasahan kong makasama kayong muli sa mas malalalim na kwento sa hinaharap.